dito sa San Miguel, Bulacan, sa kalye na ipinangalan sa isa sa kalihim ng makasaysayang unang republika ng Pilipinas na si Felipe Buencamino. Mayroon palang pangmalakasang merienda na babalik-balikan ng kanilang mga suki. Ang may pakuluraw nito si Teacher Lani. Si Teacher Lani, guro na, kusinera pa. Naengganyo raw siya magluto at mag-eksperimento dahil sa mga tiyahin ng asawa mula sa pamilya Buencamino. Elementary pa lang, mahilig na talaga akong magluto at mahilig din ako magtinda. Ang mahihilig talaga sa pagkain ng mga Buencaminos. Being meticulous, ang mga Buencaminos talaga. At para mas maging kapansin-pansin ito, nirekomenda ng kanyang anak, asawa at pinsan na i-level up ang sukat at flavors nito. Kaya naman ang lesson ni Teacher Lani, ang recipe ng paandar niyang dambuhalang empanada na ang sukat aabot sa 2 pulgada at tumbas ng 75 pieces ng normal size na empanada na pinagsama-sama. Unang tinry ko to, iniluto ko siya sa maliit lang na kawa. So naluto yung ilalim, problema nung nahati siya sa gitna. Tinuloy ko pa din. Nagkataon, uwi dito yung mga pinsan ko. Yun ang sinerve ko sa kanila merienda. Nagustuhan nila. Ako, sa isip ko, hindi yun perfect kasi dahil trial nga lang, binidyo, senior sa mga friends. Tapos nung pinost ko yun, yung time na yun, ang dami nag-order. Effective nga raw ang kanilang pauso dahil nang i-upload ito sa social media, umabot ng mahigit 1 milyong views. Dahilan kung bakit marami na nga raw naging interesado hanggang naging patok itong pambato ng mga salo-salo at pangregalo. Ang kakaibang sukat nito nakatulong ng husto sa kanilang negosyo. Hindi lang kasi panalo sa laki ang panlaban nila, kundi wagi rin sa lasa. Aba, sa nag-uumapaw na sahog palang kitang-kita na. May chicken a la king, ham and cheese, at spicy tuna. 3 flavors. Pasok lahat sa isang higanteng empanada. Pagkatapos masahin ng dough na magsisilbing crust, ilalatag ito sa pinasadyang hulmahan. Sunod na palalaman na ito ng sari-saring sahog. Saka naman itutupi para maisara maigi ang tagiliran na nakapaligid dito. Gamit ang ating electronic thermometer, soak natin ito, then tingnan natin kung ano na ang kanyang temperature. 150 degrees Celsius. Pwede na po natin ngayon ilagay ang ating giant empanada. At ang panghuli, masinsinang iluluto palubog sa malaking kawa. At makalipas ang 2 minuto, luto na ang giant empanada. Hindi po siya oily. Kasi yon nasa formula ng aming dough kung bakit sa halip mag-absorb siya ng oil, nagwi-withdraw siya ng oil. Pero I wonder saan nga ba nanggaling ang empanada? Sa kasaysayan, ang empanada nagmula pa raw sa Espanya na noon tinatawag na Galicia. 16 na siglo na ang nakalilipas. Ang orihinal nga raw na bersyon nito, isda o seafood ang palaman at inihahain sa mga gutom na manggagawa para paghatian. Very slayful yung presentation ng pagkain. Masarap. Parang sobrang lambot. Like, nagko-complement siya dun sa palaman niya. Sa tinapay, naghahalo yung crispy, tapos yung parang yung malambot. Pwede lang kaya ko rin yung flavor, like yung ham, tapos yung cheese. So far, panalo po yung lasa ng meat and cheese po.